Hanggang saan ang kaya mong tiisin sa ngalan ng adventure? Mapapalaban tayo sa river crossing na naman. Gaano kalayo ang kaya mong lakbayin sa ngalan ng pangarap mong destinasyon? Yan ang mga katanungang sinubukan naming bigyan ng kasagutan sa huling biyahe namin. Sulit nga ba ang lahat ng pagod? Hindi ko na rin kayang tumuloy pa. At hirap na kailangan mong pagdaanan para marating ang pinakadulo ng Cagayan? Samahan nyo kami sa aming paglalakbay at sama-sama tayong mamangha sa nakatagong paraiso ng Santa Ana. .47 ng madaling araw. Dito tayo magsisimula sa may Shell sa dulo ng Plaridel Bypass. Gawa ng si Clyde ay galing pa ng trabaho. Galing din ako ng Pangasinan bumiyahe. Ay hindi ko na rin kayang tumuloy pa, kaya idlip muna kami dito. Mula Bulacan, ang plano naming ruta ay sa Nueva Ecija, paakyat ng Isabela papuntang Cagayan. Dito sigurado kasi kaming may mga kakilala kaming madadaanan kung kailangan namin ng tulong. Kagaya na lang ng kaibigan nating si James na may-ari ng isang shop sa San Leonardo, Nueva Ecija. Kung alam mo pre, kung hindi lang ako may trabaho at on call ako na kailangan kong gumising na 6 AM para hindi ko makikita yung message mo. Alam mo bakit? Oh. Kasi kagabi lang kami nakapag-decide na magkakagayan kami. Medyo nagtagal kami sa shop nila para hindi halatang almusal lang ang pinunta namin. Kaya pagkatapos ng mahigit 1 oras, bumiyahe na ulit kami. Pagdating ng Karanglan ay may nakita kaming isang magandang ilog sa tabi ng kalsada. Kaya naman sinamantala na naming makaligo at makapagpahinga. At dahil vegetarian, nagluto lang kami ng corned beef na pinalaman namin sa pandesal na pabaon ni James. Hindi masyadong marami. Patay kasi yan. Wow! Magic! Bushcraft! Sa mga hindi nakakaalam, meron din tayong mga camping adventures noon kung saan nag-overnight tayo sa iba't ibang magagandang lugar na madalas ay mahirap puntahan at minsan ay limitado lang din ang gamit para mas may challenge. At yung mga videos natin na yan, nasa for members sa ngayon. Kasi medyo pinapalakas natin itong mga bagong videos natin at nagko-conflict sila ng mga raw camping videos. Kaya nilagay ko siya sa for members muna para hindi niya harangin yung algorithm na kumapit dito sa bagong videos. Huwag kayong mag-alala dahil balak ko rin naman ibalik ang mga camping adventures pero sa ibang channel. Pagkatapos na mapawi ang init sa ilog ay bumiyahe na ulit kami hanggang makarating ng Isabela at nakitulog sa pinsan ni Clyde. Meron lang akong trivia sa Pansit Kabagan. Ay, hindi pala sa Pansit Kabagan, sa mga pansitan. Dito nyo malalaman kung ano yung totoong masarap na toyo. Ano yon? Toyo Malabon. Sariling atin. Hindi Silver Swan, hindi Dato Puti, hindi Kikoman. Toyo Malabon. Kaya sa lahat ng masarap na pansitan, ito ang gamit nila dahil ito talaga ang totoong malasa. Ang plano naming destinasyon ay ang Sinagoc Cove ng Barangay Patulungan. Mula sa sentro ng Santa Ana ay 1.5 oras ang biyahe kung saan mai-enjoy mo ang view ng malalawak na palayan at ang malamig na klima pag-akyat ng kabundukan. Humintunan tayo dito sa gitna ng kalsada gawa ng, tingnan nyo naman, kaliwat kanan, harap likod, lahat puro gubat. Well, maliban sa kalsada. Madalas kasi yung kalsada sa bundok, kung hindi rough road, ay may mga kabahayan pa rin. Tapos may mga poste ng kuryente. Dito wala talaga. Mukhang mapapalaban tayo sa river crossing na naman. Dahil yung nag-iisang tulay, patawid ng papunta dun sa sitio kung nasaan yung destination natin ay sira. Nagawa naman na natin sa Karanglan. At naalala ko lang ay matumba tayo. Dahil mukhang maraming lumot ngayon dito sa ilog na to. Ligtas naman kaming nakatawid ng ilog ng walang aberya at binaybay ang natitirang rough road hanggang sa makarating kami sa isang daan na may pulang gate pero walang bantay. At pagkatapos ng 2 araw
Narating din namin ng kakaiba at nakakamanghang nakatagong paraiso ng Cagayan. Matatagpuan ang Sinago Cove sa Barangay Patunungan sa Santa Ana, Cagayan. Kakaiba at namumukod tangi ang karakter ng Sinago Cove na hindi mo madalas makita sa mga cove sa norte. Yun nga lang, sa kabila ng potensyal nito sa turismo ay hindi ito masyadong sikat dahil sa layo na rin ng lugar. Isa ding dahilan ay ang pagiging pribado ng Sinago na ayon sa mga lokal ay pag-aari ng isang prominenteng politiko. Ganda sana, no? Bali, nagpaalam kami sa mga lokal, kanya lang, yung security guard, kasi nga private na pala ito, ay wala. Hindi sila makapagbigay ng permiso kasi hindi nga naman sila yung nagbabantay. Although nakatira sila dito. Susubukan na natin bukas. Meron pa daw White Sand Beach. Pagtawid ng bundok, Sitio Pananakpan, doon tayo mag-overnight. Pwede pong mag-overnight dito? Opo. Yun. Ito na po ba yung pinakadulong resort o meron pa doon? Opo, pinakatulong. Ah, the last resort. The last resort na kami dito. The last resort ng Santa Ana. Santa Ana. Iris pa na, Iris. Eh, si Ate Iris, ang may-ari ng The Last The last Resort. Wala na, actually name na, The Last Ngayon Resort pa lang, last pa lang. Sa ngayon, last pa kasi wala pang may gumawa doon. Pag pinanindigan nyo yung The Last Resort, pag may mga dadayo, saan po yung pinakadulong resort? The Last Dyan sa Resort. Last Resort. Hindi na sila maghahanap dito. Hindi na sila maghahanap. Magandang marketing strategy. Ayon kay Ate Iris ay nabili nila ng kanyang American partner ang property na ito sa Cagayan. Na ngayon ay isa ng resort at balak nilang gawing isang beach hotel pagdating ng araw. Pinana nila dyan sa, sa dagat. Di ba? Opo. Galing. Ang liliit kaya nito. Pero masarap. Inimbita kami nila Ate Iris na saluhan sila sa hapunan at syempre masamang tumanggi sa grasya kaya oo agad kami. Ngayon, ang biruan nga namin kanina, meron pang mga beach after nitong kanilang resort, pero walang resort. Ngayon, kung may magtayo man doon, pagkatapos nitong sa kanila, ang itatawag doon, Real resort. The Real Last Resort. Pag may isa ba? Pamisa pa, sa pinakadulo, sa lighthouse. Ano? The ultimate, very last resort. Promise! Pag may sumunod pa doon sa The Ultimate Last Resort, ano? Ano? The Ultimate Last Resort Promise, period. Naging masarap ang kwentuhan namin na parang matagal na kaming magkakaibigan. Busog na sa pagkain, busog pa sa tawanan. Kinabukasan, libre ulit ang almusal. Siyempre, courtesy of Ate Iris. Pinakita din ng pamangkin niya ang huli nila mga isda noong nakaraang gabi. Namana sila kagabi. Sabi ko dito kay Clyde, sama kami. Tamad. Sayang. Hindi namin nasaksihan yung paghuli nila ng mga isdang magaganda. Ayan, danggit. Sarap ng laman nito eh. Ayan, danggit. Sa apre, hindi parrot fish yun. Ito? Parrot fish, hindi kinakain ng parrot fish. Kinakain pero bawal. Oo, parrot fish yan. Talaga? Ito ang lapu-lapu. Lapu-lapu, danggit yan. Hindi, ang Danggit nga pula-pula. yan. Hindi, iba-iba kulay ng lapu-lapu eh, di ba? Danggit nga yan. Kaya pala lapu-lapu. Kasi pula-pula, lapu-lapu. Yawa. Tawa si Sander ba? Sander. Tawa si Sander, oh. Dito na lang ako sasama kay Sander. Pangit mo kasama, Clyde. Scout na natin yung unahan at baka hindi na kaya na ng ating bigan ang beat na pang balagbagan. Pero feeling ko kaya naman. Hirap tayo makaahon dyan. Uy, ganda lang mo yan. Sarap. May isda nga kagad. Diba? Talaga yung ano natin, kulang no? Pangisda. Tsaka ano po, may isa pa. Ano pa? Underwater case. Oo. Kalimutan ko yung ano. Nagpunta ako kala Sir Mel bago kami napunta rito. Naiwan ko yung bag ko doon na merong GoPro na may underwater case. Dami isda! Oo nga, itanong mo agad eh, no? Maalat yung tubig. Basta. Isa pa.
30% ang Wow! kanyang pagkaalat at meron siyang 70% na fresh water. Eh, ilang percent yung tayo ng kalabaw? Visit ka. Sinabi mo pa. Hindi na alam ng utak ko eh. Ang ganda dito kasi pag naligo ka, pagkatapos mo sa dagat, banlaw ka na sa ilog. Galing no? Ha? Ang galing. Bakit? Kasi after mong maligo sa dagat, Ah, pwede ka nang magbanlaw dito sa tubig tabang, di ba? Dire-diretso na. oo. Yun yung kakasabi ko lang mga 30 seconds ago. Ang spot na to ay malapit lang sa resort nila Ate Iris. Dito ang literal na dulo ng kalsada sa Santa Ana na kaya pa ng mga sasakyan. Dahil mula dito, wala nang tulay na magagamit para makatawid sa kabila. Kaya naman, balsa ang gamit ng mga lokal para makatawid mula sa kanilang komunidad sa kabila ng ilog. Oh, pwede namin ramen. Kami na magbalik. Pwede namin balik doon. Motor pre. Camera mo ha. GoPro ko na lang. GoPro na lang. Paalam tayo kay tropa na tayo magsasauli ditong kanilang balsa. Pabalik doon. Para pag tatawid sila ulit, lalangoy sila bago sila makatawid. Kasi nandun yung balsa sa kabila eh. Ganoon naman ginawa niya kanina. Lumangoy muna siya bago niya sinundo yung girlfriend yata yun. Wala, hilahin mo lang naman. Ha? Kasi tulak na yung pag... Oh. Kaya para balance ito sa kaliwa. Yay! Balsa in the... Oo nga no, sabi mo isasauli yung balsa para pagbalik. Hindi, ganito. Oo. Pag sa uli natin nung balsa doon, Oo. iiwan kita. Babalik ko dun yung balsa. Oo. Lumangoy ka na pabalik. Oh? Ayun na, may isang styro. Langoy ka na pabalik. Kaya ba yan? Tapos, dadalhin ko yung balsa ulit doon, di ba? Oo. Oo, tama. Langoy ka na pabalik. Ay kung ganito kaya, Oo. iwan yung balsa doon. Oo. Tapos maiwan ka dito. Oo. Babalik ako doon. Oo. Langoy ka na lang pabalik. Hindi namin natanong sa lokal kanina kung ano yung mga yan. Tingnan namin mga cocaine yan na ilaglag sa dagat tapos siniipon nila dyan. Ah! Palay! Palay? Oo, tatawid nila doon sa Saan kabila. nila inani yan? Sa bundok? Malamang may pa dyan, may barangay pa daw dyan eh. Kung pwedeng ito lang yung gamit na hindi ka tataon. Okay, sige. Walang traffic, maling Kumbaga papalutahin mo lang siya. Oo. Pwede nga. Oh, pwede. Pwede kang mamatay dyan. Agad, ganda ng view. Direk, anong ginagawa mo? Medyo yung view, ganda eh. Ay, Sure ka? tama nila. Oo. Parang may nakita ko kanina eh. Dito lang yun. Tingin. Yung akalain may sea urchin pala dito. Ayun o. Bumaon talaga. Buti na lang, laging ready ang ating pinky finger para sa mga ganitong pagkakataon. Tingin. Buti na lang, wala naiwan. Yun, meron nga. Laki din ah. Oo, yung tropa ko pa naman, kwento niya sa akin dati.
na ano Oh. siya ng sea urchin. Ano nangyari? Na putol nga, naiwan sa loob. Iniwan niya ng ano, parang 5 days lang. Oh. Hospital na siya. Ano nangyari sa kanya? Nilagnat kasi na-infect dahil dun sa naiwan na ano. Kaya pag natusok kayo si urchin, hindi yung ihi-ihi. Kailangan talaga dahan-dahang bunot. Make sure na walang naiiwan. Maganda pag dumugo siya, ibig sabihin, wala na naiwan sa loob. Kasi walang humaharang dun sa dugo eh. Ah, hindi pala totoo yung iihian. Pwede din naman, basta babae yung iihi. Ganon? Mas effective daw yun. Oh, kaya pala yung sa akin namaga. Bakit? Bakla umihi. Dahil natusok tayo na si urchin, doon tayo sa may pinagliliguan ng mga lokal. Dahil kung doon sila naliligo, ibig sabihin, safe doon. Doon tayo sa may talunan nilang puno. Ano kayo? Hindi, dito pa yung gamit nila eh. Saan? Ayun o. Tatago namin sinelas nyo. Ganda na spot nila oh. Pre, Ah, di ba sila naka ubod-tubad, naliligo? Siyempre, papahuli ba tayo dyan? Oo, papula ako. Paki ko ba? Ayaw mo? Pero kaya maligo ng ubod-tubad, pre. Depende sa kasama. Hindi, alam mo bakit? Kasi makakaligo ka, makakahuli ka pa isda. Dahil? Kasi may pamain. Sa puntong ito, akalain mong umaayon na ang lahat sa amin. Langoy dito, tawanan doon, muni-muni sa napakagandang lugar sa ilalim ng maaliwalas na panahon. Kaya lang kapag nalasing ka na sa saya, di talaga may iwasang matisod ka. Ay, gagi ka. Oo, naramdaman ko din eh. Malig ako sa bato eh. Ina, Hindi nga. may tugo, gago ka. Meron? Hindi, malit lang yan. Laki. Laki ba? Oh shit. Iwa, di ano lang yan. Ito din dyan. Banlawan muna natin, banlawan muna. Yan. Ina, yung likod ko, sakit. Doon ako tumama, oh. Saan bato yan? Dito, malik ako sa bato. Sabi ko sa'yo, doon ka na sa ano eh. Wala, saan na yun? Malit lang yan. Isusuglo ko lang. Hindi, meron ako doon band-aid. Sa ilong mo, meron din. Yeah, bro. Ayaw mo puti ka. Pwede mo tayo magbasyo, gate eh. Balik na tayo sa resort at papasyal ko lang kayo. Okay, maglala. Safe tayo. Hindi naman malalim yung hiwa. Sa bungad, meron silang store dito. Diyan na rin yung bahay nila, Ate Iris. Tapos, yun yung kanilang kusina. Tapos, ang best part dito, meron sila dito mini forest na masarap sabitan ng hammock. Saka, paglagyan ng tent kung kayo ay magka-camping. Oo nga pala, walang kuryente dito pero meron silang generator. At may Starlink, malakas ang wifi. Sabi ko kay Ate Iris, lagyan nila ng daanan ng sasakyan papunta dito sa mini forest. Gawa ng mga nagka-car camping. Siyempre gugustuhin katabi yung sasakyan, di ba? Para may pasok dito. Tignan naman natin yung kanilang beach. Yung kanilang buhangin, hindi inaabot ng tubig. Hanggang breakwater lang. Pero maganda dyan, sa breakwater nila, napakarami daw isda. Kanina, di ba? Pinakita ko yung mga huli nila. Malakas ang alon at matatalas ang bato sa beach ng resort nila Ate Iris. Kaya naman ang plano nila ay maglagay na lang ng swimming pool. Para naman sa mga gustong maligo sa malapit na ilog, bibili sila ng mga ATV na pwedeng rentahan. Hey! Last ng ulan! Hindi mo mala sinara yung pinto! Sarado mo! Babasa tayo sa loob eh. Ay, nakasara. Ay, basa yung loob. Ayan. Sige, sarado mo. Basta Buti na lang, nasarado mo na. Oh, kok kasi. Tayo mawabasa. Dito ka. Gusto mo electric pumper eh. Inulang Dito ka kami. na, buka na dito. Uuwi na lang eh, inulang pa.
Alin dyan. Laban mo na lang kasi nagamit ko na. Kasi, Oh, para walang sisihan kung anong mapili mo. Maangas yan. Shibuya. Oh, kahit sa mata yan. Kahit sa mata yan. wala nang bawian dyan kung anong pili mo. Ayan, mas maangas nga yan. Sige, kay papa mo na itong ano. Mas pambagets kasi yun. Oo. Pang forma ng mga teenager. Ganda yan. Laban mo na lang. Wala naman akong putok. Pero nagamit ko na yan. Yan. Salamat, Parak. Hingi ako ng bago kasi may pamigay ko rin mga gamit ko. Isa lang ang pinunta namin sa Cagayan. Ang dahilan kung bakit tsinaga namin ang 2 araw na nakakapagod na biyahe. Ang Sinago Cove, na sa totoo lang, wala na kaming interes balikan. Tunay na maganda at kakaiba ang Sinago Cove, pero ang pinaka nagpasaya sa amin sa biyaheng ito ay ang mainit na pagtanggap sa amin ng pamilya ni Ate Iris. Ang nakakahawa niyang tawa, ang mga bagay na itinuro niya, at ang pagmamahal at pagtrato niya sa amin bilang pamilya. Babalik kami ng Cagayan pero hindi dahil sa Sinago, kundi dahil alam naming mayroon kaming mabuting kaibigan na naghihintay sa amin sa muling pagbisita namin dito.